Ano ang dapat kainin ng mga pasyenteng may cancer? Sinasabi na hindi raw dapat kumain ng carbohydrates ang pasyenteng may cancer. Dok, hindi po ako kumakain ng kahit anong carbohydrates. Pero isa lang ang alam ninyo at hindi ang kabuuan. Kung gayon, ano naman kaya ang kinakain ng ating mga normal na selula para mabuhay? Marami ang nagtatanong, ano ang paboritong pagkain ng cancer? Hindi naman natin masusukat kung gaano kalaki ang itutubo ng cancer dahil sa pagkain nito. Hindi. Ba? Pero sa ganitong paraan, musika, posible. Mga subscriber ng Siglang Ginto, magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Andres Tan, isang doktor na 60 na taon nang namumuhay kasama ang mga pasyente. Marami ang nagtatanong, ano ang paboritong pagkain ng cancer? Sa madaling salita, ang paborito nating pagkain ng mga hinahanap-hanap natin ay hinahanap-hanap din ng cancer. Sinasabi na hindi raw dapat kumain ng carbohydrates ang pasyenteng may cancer. Tama po iyon. Ang pagkain ng cancer cells ay carbohydrates. Sa Chinese characters, ang carbohydrates ay tinatawag na dang asukal. Bakit dang? Dahil ito ay masarap at matamis. Gustong-gusto rin ng cancer cells ang mga ganyang bagay. Ipapaliwanag ko kung bakit masama ang carbohydrates. Kapag kumukuha ng PET scan, gumagamit ng IV drip. Ang IV drip na iyon ay dextrose. Pero ang dextrose na iyon ay may kasamang radioactive tracer. Kapag itinurok ito sa loob ng 20 segundo, ay dumadaloy na ito sa buong katawan sa pamamagitan ng puso. Hindi ba? Ang huling produkto ng carbohydrates kapag natunaw ay glucose. Pumasok na ang enerhiya kaya lahat ng selula ay nag-aagawan para makuha ito. Ang pinakamalakas ang nakakakuha ng lahat at ang pinakamalakas na iyon ay ang cancer cell o mga selulang may malalang pamamaga. Kapag kumuha ng PET scan, pumasok ang glucose at kumalat sa buong katawan. Ngunit kung may cancer dito lahat ay aagawin ito. Ang lahat ng bagong itinurok na glucose ay naiipon doon at dahil may radioactive tracer ito, naglalabas ito ng radiation. Ang kinukunan ng gamma camera ay ang PET scan. Iyon ang pinakapaborito ng cancer. Lahat ay kinakain ito. Kaya maraming tao ang nagsasabi, Dok, hindi po ako kumakain ng kahit anong carbohydrates. Pero isa lang ang alam ninyo at hindi ang kabuuan. Kung gayon, ano ang kinakain ng ating mga normal na selula para mabuhay? Ang ating mga normal na selula ay nabubuhay din sa carbohydrates. Gusto ng cancer cells ang carbohydrates at gusto rin ng mga selula ko ang carbohydrates. Kung gayon, anong dapat gawin? Dapat kumain ng maraming mabuting carbohydrates. Ang mabuting carbohydrates ay mas napupunta sa ating mga normal na selula, habang ang masamang carbohydrates ay mas napupunta sa cancer cells. Dito pumapasok ang konsepto ng glycemic index. Ang carbohydrates ay asukal, kaya kapag kumain tayo ng carbohydrates, ang huling metabolic product nito ay glucose, di ba? Kapag kumain ka ng 100 gram ng glucose, 100 gram din ang nasisipsip sa dugo. Kapag kumain ka ng 100 gram ng patatas, ilang gramo ng carbohydrates ang napupunta sa dugo. Ang ratio na iyon ay ang glycemic index. Ang masamang carbohydrates ay masarap. Pero ang problema kapag kinain mo ito, biglang tataas ang iyong blood sugar, mabilis itong nasisipsip sa dugo. Iyan ang nangyayari kapag nag-PET scan, kapag itinurok ang dextrose. 100% nito ay agad na napupunta sa dugo, hindi ba? Kaya lahat ay napupunta sa cancer cells. Ang glycemic index ng glucose na yon ay 100. Kapag mas madalas kang kumakain ng mga pagkaing may mataas na glycemic index, mas mabilis na pumapasok ang carbohydrates o glucose sa dugo, kaya lahat ay inaagaw ng cancer cells. Pagkatapos mabusog ng cancer cells, ang mga tira-tira na lang ang kinakain ng mga normal na selula. Kaya naman,
Ang cancer ay patuloy na lumalaki habang ang pasyente ay nangangayayat. Kung ganito, para saan pa ang chemotherapy? Ang chemo ay ginagawa isang beses sa loob ng 3 linggo. At ang epekto nito ay hindi naman tumatagal, marahil 12 hanggang 24 na oras lang ay nawawala na. Halimbawa sa isang session ng chemo nakapatay ka ng 1 milyong cancer cells. Ngunit sa loob ng 20 araw, kung marami kang kinain na masamang carbohydrates, 10 milyong selula naman ang tumubo. Ito ay katulad din sa isang diabetic. Kung ang isang diabetic ay nag-iingat sa pagkain, umiinom ng gamot o nag-iiniksyon ng insulin, irereseta ng doktor na ang kanyang fasting blood sugar ay nasa 107 o 108. Pero isang umaga, pag-check niya, 180 ang resulta. Lola, ano po ang kinain ninyo kagabi? Kumain ako ng 1 pirasong kakanin kagabi. Ang pagkain ng 1 pirasong kakanin sa gabi ay magre-resulta sa 180 na blood sugar sa umaga. Ang mga pagkaing bawal sa diabetic ay dapat ding iwasan ng pasyenteng may cancer. Ang diet na dapat sundin ng diabetic ay dapat ding sundin ng pasyenteng may cancer. Bakit? Dahil lahat ay nakadepende sa asukal. Hindi naman natin masusukat kung gaano kalaki ang itutubo ng cancer dahil sa pagkain ito, hindi ba? Pero pwede natin gawin ito. Bago kumain, gamitin ang ginagamit ng mga diabetic, yung pang-prick sa daliri. Pagkatapos kumain, sukatin ulit. Ang pagtaas na iyon ay ang dami ng glucose na nakain mo. Iyon ang dapat ninyong tandaan. Mayroong isang bagay na makakapagpatunay nito ang Laron syndrome na marahil ay narinig na ng marami. Isa itong uri ng dwarfism at karamihan sa kanila ay sinasabing naninirahan sa isang komunidad ng mga katutubo sa kabundukan ng Cordillera at mayroon lamang humigit kumulang 300,000 sa kanila sa buong mundo. Dahil nakatira sila sa mataas na lugar, kailangan nila ng maraming calories kaya kumakain sila ng maraming matatabang animal fats dahil malamig doon. Lahat sila ay maliliit at obese, pero wala silang diabetes at cancer. Ganoon ang kanilang kinakain. Kaya isang British na doktor ang namangha at nanirahan kasama nila sa loob ng 10 taon. Isang kahangahangang tao, di ba? Pinag-aralan niya ito habang kasama sila. Nakita niya na ang mga taong ito ay may kakulangan sa growth hormone dahil sa isang chromosome abnormality. At ang growth hormone na iyon ay ang tinatawag na IGF-1. May dalawang pangunahing dahilan kung bakit hindi dapat kumain ng carbohydrates ang pasyenteng may cancer. Una, kapag kumain ka ng masamang carbohydrates, biglang tumataas ang asukal sa dugo. Kaya inaagaw lahat ng malalakas na cancer cells. Kaya lumalaki ang cancer. Pangalawa, kapag kumain ka ng masamang carbohydrates, biglang tumataas ang blood sugar kaya nadidetect ito ng utak. Uy, tumaas ang blood sugar. Nag-uutos ito sa pancreas. Hoy, bilisan mo, gumawa ka na ng insulin ngayon din. Ano ang insulin? Ang insulin ay isang cargo truck. Ito ang nagdadala ng glucose mula sa dugo patungo sa mga selula. Isang delivery truck. Kaya inuutusan ng utak ang pancreas na gumawa agad ng insulin. At habang gumagawa ng insulin ang pancreas, kapag inilalabas na ito sa dugo, kasama nitong inilalabas ang IGF. One na sa Ingles ay insulin-like growth factor 1. Isang growth hormone na kamukha ng insulin. Ito ay inilalabas sa dugo. Ano ang ginagawa nito? Pinapalaki nito ang mga selula. Anong selula? Ang mga cancer cells na nasa dugo. Kung marami kang kinakain na masamang carbohydrates, na may mataas na glycemic index, hindi lang pagkain ang ibinibigay mo sa cancer cells, kundi pati na rin ang growth hormone na nagpapalaki sa kanila. Gaano kasaya ang cancer cells niyan? Sa kabila ng mahirap na chemotherapy, kakain ka pa ba ng ganitong masasamang pagkain? Paano dapat kumain? Ang carbohydrates ay source ng enerhiya, di ba? Kailangan ng mga normal na selula ng maraming enerhiya. Kaya dapat kumain ng marami ng maraming mabuting carbohydrates. Kailangan natin ng enerhiya para mapanatili ang temperatura ng katawan, makalakad, tumibok ang puso, makakita ang mata, at makarinig ang tenga, di ba?
Hindi lang cancer ang may gusto sa carbohydrates. Kailangan ko rin ng carbohydrates para mabuhay. Kung gayon, kumain ng mabuting carbohydrates. Ito ay yung mga pagkain na kapag kinain, dahan-dahang tumataas at dahan-dahang bumababa ang blood sugar. Ang ganitong mabuting carbohydrates ay pantay na naipapamahagi sa lahat ng selula. Ang masamang carbohydrates naman ay nagdudulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar. Ang biglaang pagtaas ay unang napupunta sa cancer cells at ang mga tira-tira na lang ang para sa normal na selula. Ang mabuting carbohydrates ay nasa mga gulay. Bakit gulay? 80% ng gulay ay dietary fiber. Hindi tayo tulad ng mga hayop na ruminant, kaya hindi natin kayang tunawin ang dietary fiber para maging glucose. Kaya nananatili ito sa tiyan, lumolobo at inilalabas bilang dumi. Ito ay napakabuti para sa mga obese, lalo na sa mga constipated. Dahil nakakabusog ito, hindi ka makakakain ng marami. Nakakabusog pero mababa sa calories, kaya perpekto para sa pagpapapayat. Mahalaga rin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain. Tayo ay kumakain ng kanin, tapos gulay o ulam, di ba? Pero paano kumain ng mga taga-kanluran? Una ang salad, tapos ang iba pang pagkain. Ang pagkakasunod-sunod na iyon ay tama. Kung magsyabu-syabu ka ang karne, ay sandali lang dapat ilubog. Pero ang gulay ay kailangang pakuluan ng matagal. Bakit? Kapag kumain ka ng gulay, mahirap itong nguyain. Pagkatapos nguyain at matunaw sa tiyan, matagal bago makarating sa bituka. Pagkatapos niyan, kung kakain ka ng brown rice o mani, magsasabay ang oras ng pagdating nila sa bituka. Kung pagsasamahin mo ang pagkaing may glycemic index na 10 at 1, hindi magiging 5 ang resulta kundi bababa sa 3 o 2. Kaya mahalaga rin ang pagkakasunod-sunod ng pagkain. Sa buod, huwag kumain ng masama. Ang masamang carbohydrates na gusto ng cancer cells, nagpapalaki sa kanila at gumagawa ng growth hormone para sa kanila yung mabilis ma-absorb. Ano yun? Kaning puti, mga produktong gawa sa harina. Huwag kainin ang mga iyan. Sunod, huwag kumain ng mga carcinogens na nagdudulot ng cancer. Mga processed meat, red meat, mga chemical additives, iwasan ang mga iyan. Ano ang dapat kainin? Kumain ng maraming mabuting carbohydrates. Ano iyon gulay? Ang gulay ay maganda hindi lang sa pagpapababa ng glycemic index at pagbibigay ng enerhiya, kundi naglalaman din ito ng mga coenzymes, vitamina at mineral na nagpapanatili ng maayos na metabolismo ng selula. Saan iyon matatagpuan? Nasa baka ba? Marami ba sa manok? Nasa gulay, kaya kumain ng maraming gulay. May mga pasyenteng dumarating at nagsasabi, may sipon po ako, bigyan ninyo ako ng vitamin C. May high blood po ako, pwede po ba akong magpa-inject ng vitamin C? Sobra po akong pagod, bigyan ninyo ako ng vitamin C. At mayroon pa, may cancer po ako, ayaw ko ng chemo, vitamin C na lang para gumaling. Ang vitamin C ba ay nakakagaling ng cancer? Talagang nakakadismaya. Ako bilang dating pangulo ng isang samahan para sa pananaliksik ng vitamin C at cancer, kailangan kong sabihin ang katotohanan ng objektibo. Musika ako bilang ikatlong pangulo ng isang samahan para sa pananaliksik ng vitamin C at cancer. Noong mga 2010, may isang ospital sa Amerika na tinatawag na Riordan Clinic na gumagamot ng mga pasyenteng may cancer gamit ang vitamin C. Isang Koreanong doktor na nag-aral ng kanilang pamamaraan ang gustong ipakilala ito sa Korea. Kaya 7 kaming mga doktor ang nagtatag ng Vitamin C and Cancer Research Society para gamutin ang mga pasyente gamit ang vitamin C. Iyon ang naging simula ng paggamit ng vitamin C sa paggamot ng cancer sa aming bansa. Kasama ako ang mga opisyal ng aming samahan ay nagsikap ng husto para ipaalam ang bisa ng vitamin C. Sa loob ng mahabang panahon, naging mainit ang debate tungkol sa vitamin C. Kapag nababanggit ang vitamin C, nagkakagulo ang mga propesor sa universidad. Maraming beses akong nakipagtalo sa mga palabas sa TV. Sinasabi nila na nakamamatay daw ang vitamin C. Ngunit ngayon, marami ng mga doktor sa mga universidad ang kumikilala sa bisa ng vitamin C. Ngayon wala nang ospital sa buong bansa
na hindi nag-aalok ng vitamin C injection, hindi ba? Pero mayroon ng side effect na lumitaw. Ano iyon? Ngayon, ang vitamin C ay tila naging gamot sa lahat ng sakit. Maraming tao ang gusto na vitamin C lang at ayaw na ng chemotherapy o radiation. May mga taong nag-uudyok pa nito. Lalo na sa pananaw ng pasyenteng may cancer, ang paniniwalang malalabanan ng cancer sa pamamagitan lamang ng vitamin C ay isang malaking kalokohan. Ngayon, kailangan nating sabihin ang katotohanan ng objektibo, musika. Dati sinasabi na kung hindi ka iinom ng hindi bababa sa 30 hanggang 50 mg ng vitamin C, araw-araw magkakaroon ka ng scurvy. Dito nakilala ang vitamin C, di ba? Noong panahon ng Age of Discovery, kapag naglalayag at naubusan ng gulay ang mga marino, ay nagkakaroon ng scurvy at nagdurugo. Nalaman nila na ito ay dahil sa kakulangan ng vitamin C mula sa gulay. Ngunit sa ating bansa ngayon, mayroon pa bang nagkakaroon ng scurvy? Ang paggamit ng vitamin C para maiwasan ang scurvy ay hindi na pinag-uusapan. Kung gayon, paano dapat gamitin ang vitamin C? Marami itong ginagampanan. Pinapataas nito ang immunity. Isa ito sa mga pangunahing paraan para palakasin ang immunity. Lahat ng selula ay may metabolismo, di ba? Sa proseso ng metabolismo, may mga coenzymes. May mga pampadulas, kumbaga. At sa mga pampadulas na iyon, ang vitamin C ay parang sangkap na laging kasama sa bawat reseta. Kaya kailangan ng vitamin C para mapabuti ang paggana ng lahat ng selula. Kailangan din sa immunity, sa detoxification, sa kalusugan ng bituka, at sa paghilom ng sugat. Ang vitamin C ay epektibo sa sipon, sa pagbawi ng lakas, sa pagpapaganda ng kutis at maging sa obesity. Siyempre nakakatulong din ito sa mga pasyenteng may cancer. Ngunit ang basta na lang pag-inom ng marami o ang pagpunta sa ospital para magpaturok ng 10 ampules ng vitamin C ay isang mapanganib na gawain. Mula sa pananaw ng isang pasyenteng may cancer, pag-usapan natin, bakit ko gagamitin ang vitamin C? Para ba atakihin ang cancer cells? Para ba palakasin ang immunity? O para sa detoxification mula sa chemotherapy? Dapat itong gamitin ayon sa layunin. Ang vitamin C ay dapat tumugma sa layunin ng gamot. Ang vitamin C ay may magkasalungat na epekto depende sa dosis. Isa itong tabak na may 2 talim. Sa mababang dosis, mayroon itong antioxidant at immunity boosting na kakayahan. Sa napakataas na dosis, kabaligtaran ang epekto, nagdudulot ito ng free radicals para pumatay ng mga selula. Uy, may sipon ako, kailangan kong palakasin ang immunity ko. Pagod na pagod ako. Marami sigurong free radicals. Sa mga ganitong kaso, sapat na ang pag-inom ng mababang dosis ng vitamin C. Kahit na pasyenteng may cancer, kung ang layunin ay palakasin ang immunity o para sa antioxidant function, sapat na ang mababang dosis. Hindi umiinom ako ng chemotherapy ngayon. Kailangan kong gawin ang trabaho ng chemo na pumatay ng selula. Sa ganung kaso, kailangan ng mataas na dosis. Maraming pasyente na sumasailalim sa vitamin C therapy ang nagtatanong tungkol sa oral vitamin C dosage. Nung nagsisimula pa lang kami sa aming pananaliksik, tinatanong kami kung gaano karaming dosis ang dapat inumin. Ang sagot namin noon ay bowel tolerance dose. Ano ang ibig sabihin yan? Ang vitamin C ay may 2 o 3 side effects. Ang una ay hindi para sa injectable vitamin C kundi para sa oral. Kapag uminom ka ng maraming oral vitamin C, magtatae ka. May mga taong nagtatae sa 1,000 milligram pa lang habang ang iba ay sa 5,000 milligrams. Kaya ang turo namin noon, uminom hanggang sa dosis bago ka magtae. At kung paano ito inumin, 6 na beses sa isang araw, hindi bababa sa 4 hanggang 6 na beses. Uminom ng marami. Iyan ang turo namin. Ngunit lahat ng agham ay nagbabago. 'Di ba? Ang katotohanan 10 taon na ang nakalipas ay hindi na katotohanan ngayon. Kung ganoon pa rin hindi iyon agham,
10 taon na ang nakalipas, akala namin ganito, pero habang nagpapatuloy ang pananaliksik, natuklasan naming, hindi pala ganito. Medyo mali pala. Kaya dapat laging may bagong pag-aaral para umunlad ang agham. Pagkatapos ng taong 2000, maraming pag-aaral ang lumabas. Ito ay tungkol sa kung gaano karaming oral vitamin C ang dapat inumin. Maraming pag-aaral ang sumasang-ayon na ang pag-inom ng higit sa maximum na 2.4 gram o 2,400 mg bawat araw ay isang kalokohan. Gaano man karami ang inumin ng katawan natin, 2,400 milligrams lang ang nasisipsip sa dugo at ang sobra ay inilalabas. Isa pa ang pag-inom ng 2,400 milligrams tuwing 4 na oras ay hindi magre-resulta sa epekto ng injection. Ang vitamin C, 1,000 sa milligram, 2 beses sa isang araw, umaga at gabi, para sa kabuuang 200 miligram ay nakakatulong sa lahat ng tao, malusog man o hindi obese, may high blood o gustong bumata. At para sa mga pasyenteng may cancer, ito ay isang pangunahing basihan. Ngunit ang pag-iisip na ang pag-inom ng marami ay magpapataas ng konsentrasyon ng vitamin C sa dugo at magdodoble ng epekto ay isang maling akala. Gaano man karami ang inumin natin, hindi hihigit sa 220 milligrams ng vitamin C ang inaabsorb ng ating katawan. Ang sobra ay agad na itinatapon. Kung pag-uusapan ang dosis, may isang nakakatuwang kwento. Sa Amerika, dahil sa usap-usapan na ginagamot ng vitamin C ang cancer, nagpasya ang isang sikat na cancer center, ang MD Anderson sa Houston, na magsagawa ng clinical trial. Akala nila, ang pag-inom ng 10 miligram ng vitamin C ay makamamatay, kaya ginawa nila ang trial. Ang phase 1 ng clinical trial ay para tingnan ang toxicity. Mamamatay ka ba sa 10 miligram? Nakakatawa. Isipin ngayon, di ba? Nabibili naman sa botika ang 10 miligram na vitamin C. Ang resulta ay walang epekto. Garbage in, garbage out, di ba? Dahil mali ang data na ipinasok, mali rin ang resulta ng pag-aaral. Para sa epekto sa cancer, 1,005 miligram na oral at hindi injectable ang ginamit nila. Siyempre wala itong epekto. Mali ang premise. Tulad ng lahat ng pagkain, gamot at bitamina, kapag uminom ka ng 1,000 milligram, nasa 20 hanggang 29% lang ang napupunta sa dugo. Kahit uminom ka ng 1,000 milligram, ang konsentrasyon sa dugo ay nasa 200 hanggang 250 milligrams lang. Ang ganitong konsentrasyon ay sapat lang para sa antioxidant effect, pagpapalakas ng immunity o pagpapabuti ng kalusugan. Pero may mga pasyenteng may cancer na gumagamit ng vitamin C bilang chemotherapy. Ang vitamin C sa ganitong kaso ay dapat ibigay sa pamamagitan ng intravenous IV injection. Pagkatapos ng operasyon at chemotherapy, para maiwasan ang pagbalik ng sakit, ang paggamit ng high-dose vitamin C ay may medical basis. Ang chemotherapy ay conventional medicine, habang ang vitamin C ay complementary and alternative medicine. Ang terminong complementary and alternative medicine ay isang klasifikasyon ng National Institutes of Health, NIH ng Amerika. CAM ang tawag dito. Ngunit ang hindi pagpapaopera, hindi pagkemo at pag-asa lang sa vitamin C ay walang katuturan. Ang mekanismo ng chemotherapy at vitamin C sa pag-atake sa mga selula ay pareho, gumagawa sila ng free radicals para sirain at patayin ang mga selula. Ngunit may pagkakaiba sa tindi. Ang chemotherapy at radiation therapy ay gumagawa ng napakaraming free radicals na kayang direktang sirain ang cancer cells. Ngunit ang vitamin C ay hindi ganoon kalakas. Hindi nito kayang direktang atakihin at patayin ang cancer cells, ngunit nakakapasok ito sa loob ng cancer cells at pinipigilan ng mga ito na gumawa ng maraming enerhiya sa kanilang metabolismo, kaya humihina sila. Kung titingnan natin ang chemotherapy at vitamin C sa paggamot ng cancer, mayroon silang magkatulad na mekanismo. Ngunit ang tindi ng epekto ay may malaking pagkakaiba. Kung gayon, bakit paggagamit ng vitamin C kung pwede namang mag-chemo na lang? Ang chemotherapy ay gumagawa ng napakaraming free radicals na agad na sumisira sa mga selula. Ngunit ang disadvantage nito ay inaatake rin nito ang mga normal na selula. Kaya hindi ito maaring gawin araw-araw o habang buhay.
Sa kabilang banda, ang vitamin C ay gumagawa ng hydrogen peroxide at free radicals para atakihin ang cancer cells, ngunit ang tindi ng atake ay mas mahina kaysa sa chemotherapy. Ang chemotherapy ay parang kanyon, pero ang vitamin C ay parang rifle. Ang problema kapag ang free radicals na gawa ng vitamin C ay pumasok sa normal na selula, ginagawa itong tubig muli sa pamamagitan ng hydrolysis. Kaya walang epekto sa normal na selula. Sa isang banda, maaari itong ituring na targeted therapy. Inaatake lang ito ang cancer cells. Iyan ang magandang punto nito. Kaya maaari itong ibigay araw-araw. Maaari itong ibigay habang buhay. Ngunit ang disadvantage ay hindi nito kayang pantayan ang tindi ng chemotherapy. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin? Bilang mga pasyente o consumer, kunin natin ang magagandang aspeto ng bawat isa. Gawin ang chemotherapy at vitamin C, pagsamahin sila ng maayos. Ang pagsasabing gagamot lang ako sa malaking ospital ay hindi matalinong desisyon. Ang pagsasabi namang hindi masama ang chemo, mawawala ang immunity ko, vitamin C na lang ako ay isa ring kamangmangan. Maraming mga pasyente ang dumarating sa ospital kapag huli na ang lahat. Kung ang chemotherapy ay tiyak na epektibo, hindi na ito kailangan. Ngunit kung wala ng chemotherapy na available o kung naging resistant na ang cancer doon, ito maaaring subukan. At maging ang mga batang propesor sa mga universidad ay sinusubukan na rin gamitin ang vitamin C therapy. Ngunit sa sistema ng universidad, hindi ito basta-basta magagawa. Kailangang itakda ng maayos ang layunin. Bakit ako nag-inject ng vitamin C? Bakit ako umiinom nito? Kung umiinom ka ng isang sachet ng vitamin C araw-araw at inaasahan mong gagaling ka sa cancer, o kung nagpapa-inject ka ng vitamin C bilang kapalit ng chemo, mali ang iyong layunin. Habang sumasailalim sa chemotherapy, dapat gamitin ang vitamin C para sa detoxification. Kung sinabi na ng ospital na wala ng chemotherapy na pwede o kung resistant na sa gamot doon, maaring gamitin ang vitamin C para pigilan ang paglaki ng cancer cells. Sa mga kasong ito ang paraan ng paggamot dosis at iba pa ay dapat magkakaiba. Napakarami pang dapat pag-usapan tungkol sa vitamin C. Kung hindi, bakit pa ako nagpatakbo ng isang samahan? Kaya sa hinaharap, maglalaan ako ng mas maraming oras para talakayin ang vitamin C. Musika. Ang pagkain ng inihaw na liempo tadyang o buntot ng baka mula ngayon hanggang 1 linggo ay isang kalokohan. Ito ay isang ganap na kamangmangan, lalo na ang animal protein kapag lumampas sa kailangan dami ay nagiging lason. Ano ang problema kapag kumain ng maraming protina? Tingnan ninyo, ang protina ay hindi source ng enerhiya. Ito ang mga ladrilyo na bumubuo sa ating katawan. Kailan natin kailangan ng ladrilyo? Kapag lumalaki ang katawan. Ang mga batang lumalaki ay nangangailangan ng maraming protina dahil binubuo pa nila ang kanilang katawan. Ngunit ang mga taong tapos nang lumaki ay hindi na gaanong nangangailangan ng ladrilyo. Gayunpaman, may mga protina na natural na nawawala araw-araw. Nalalagas ang buhok, natutuklap ang balat, at may protinang lumalabas sa ihi at dumi. Kailangan itong palitan. Kaya ang World Health Organization WHO ay may recommended daily intake para sa protina, 0. 5 hanggang 1 gramo ng protina bawat kilo ng timbang ng katawan. Ang mga babae ay karaniwang nangangailangan ng mga 30 gram bawat araw, habang ang mga lalaki ay mga 40 hanggang 50 gram. Sapat na iyon para mabuo ang katawan. Ang source ng enerhiya ng ating katawan ay carbohydrates. Hindi pa umaabot ng 100 taon simula nang kumain ang sangkatauhan ng 3 beses sa isang araw. Ganoon din sa Amerika. Bago ang World War II, kulang din sa pagkain sa Amerika at lalo na sa ating bansa. Kahit noong panahon ng aking ama, 1 beses o 2 beses lang sila kumakain sa isang araw. Kaya kapag kumain, hindi nila alam kung kailan ulit makakakain, kaya kumakain sila ng marami at nag-iimbak. Kaya kumain ka ng carbohydrates. Akala mo aakyat ka ng bundok ngayon kaya kumain ka ng pansit, instant noodles, tinapay, kanin at nag-imbak ka ng maraming enerhiya. Pero umulan pala kaya natulog ka lang. Ano ang nangyari? Sobra-sobra. Iniimbak ito ng ating katawan. Kapag inimbak sa atay, nagiging fatty liver. Kapag naging triglyceride sa dugo, nagiging high cholesterol.
At kapag nagutom ka, yun ang ginagamit. May high cholesterol na mataas ang cholesterol, may mataas ang triglycerides at may parehong mataas. Ang high cholesterol na mataas ang triglycerides ay 100% nagagamot sa pamamagitan ng diet. Huwag mo lang kainin. Pero ang cholesterol, 90% ay ginagawa sa atay, kaya 10% lang ang epekto ng diet. Kaya may mga payat na tao na mataas ang cholesterol, di ba? Iyon ay namamana. Ngunit ang problema sa modernong panahon ay dahil masarap kain tayo ng kain. At dahil laging nakasakay sa sasakyan at hindi nag-ehersisyo, nag-iipon tayo ng nag-iipon. Kung ang sahod mo ay 50,000 piso at nag-iipon ka ng 25,000 o 40,000 bawat buwan, maganda iyon. Pero sa carbohydrates, kung kumain ka ng 100, dapat mong gamitin ng 100 sa araw na iyon. Pero kumakain ka ng 100 tapos bukas 200 tapos 300 pero ang ginagamit mo ay 20 o tarta lang. Kaya nag-iipon ka ng nag-iipon at nagiging fatty liver, obesity, high cholesterol, nagbabara ang mga ugat, nagkakaroon ng sakit sa puso at cancer. Kung tatakbo ka ng marathon ngayon o aakyat ng bundok, kailangan mong kumain ng maraming carbohydrates. Kailangan mong punuin ang tangke ng gasolina. Pero kung uulan at matutulog ka lang buong araw, sapat na ang enerhiya para mapanatili ang temperatura ng katawan, makakita at makapunta sa banyo. Kaya kaunti lang ang carbohydrates na kailangan mo. Ang problema, ang katawan natin ay ginawa para gamitin ang carbohydrates bilang enerhiya. Kapag protina ang ginamit na enerhiya, delikado. Ito ay parang sasakyang de-gasolina na nilagyan mo ng diesel dahil naubusan ka. Aandar ito pero masisira ang makina. Pareho lang. Dapat carbohydrates ang gamitin, pero wala kang kinakain. Para kang naipit sa isang minahan, wala kang makain. Naubos mo na ang lahat ng carbohydrates na inimbak mo ang nasa fatty liver, ang triglycerides sa dugo, at wala pa ring pagkain na dumarating. Ano ang susunod? Kukunin na ang protina na nakaimbak sa mga kalamnan. Kapag ang protina mula sa kalamnan ang ginamit para sa metabolismo doon na magsisimulang masira ang mga selula, kailangan mong mailigtas bago mangyari iyon. Ano ang problema kapag kumain ng maraming protina? Kapag kumakain tayo ng fried chicken inihaw na baka, o tadyang kailangan itong matunaw sa bibig tiyan at bituka para maging amino acids. Pagkatapos maabsorb at mapunta sa dugo ang dugo ay parang highway, di ba? Kailangan maging isang molekula lang para makapasok. Kung magpapa-opera ka bukas at kumain ka ng 2 kilong baka ngayon ng protina na iyon, ay dapat maging hiwa-hiwalay na amino acids pero walang sapat na oras at kakayahan ng katawan. Kaya nananatili itong kumpol-kumpol ng amino acids, 10 o 20 piraso. Ito ay tinatawag na polypeptides. Hindi ito na-absorb. Ang protina ay hindi naiimbak kahit kumain ka ng marami ngayon. Kaya ang pagkain ng inihaw na liempo tadyang o buntot ng baka mula ngayon hanggang 1 linggo dahil may malaki kang operasyon ay isang kalokohan. Ang mga hindi natunaw na kumpol ng amino acids na yon ay nabubulok sa bituka kaya ka nagtatae. At kapag umutot ka pagkatapos kumain ng karne, ang baho, di ba? Narinig nyo na siguro ang leaky gut syndrome. Kung ang lining ng bituka na dapat ay siksik, ay may mga butas doon pumapasok ang mga kumpol ng amino acids o toxins na ito sa dugo. At umiikot ito bilang lason. Lalo na ang animal protein. Kapag lumampas sa kailangang dami ay nagiging lason. Kahit hindi ito maging lason, hindi ito na-absorb bilang sustansya at inilalabas lang bilang tae. Ang pagkain ng maraming protina ay isang kamangmangan. Kung gayon, anong protina ang dapat kainin? May 2 paraan. Ang animal protein ay mura, masarap at madaling maabsorb. At ang animal protein ay hindi lang protina, kundi laging may kasamang animal fat. Ang nagpapasarap sa ating pagkain ay ang taba at carbohydrates. Ang animal protein ay laging may kasamang animal fat kaya napakasarap, lalo na kapag niluto pa, mas lalong sumarap. Ngunit ang plant-based protein ay hindi masarap. Ang kaunting
animal food ay sapat na para sa calories at nutrisyon, pero para makuha ang parehong dami ng calories at nutrisyon mula sa halaman, kailangan mong kumain ng ganito karami. Mas maraming effort at hindi masarap. Ang glucose ang dapat maging source ng enerhiya. Kapag ang amino acids mula sa protina ang ginamit, masisira ang mga selula. Tayo mga tao ay pare-pareho. Tama na omnivores tayo. Ngunit tila nilikha tayo ng Diyos bilang mga omnivore na mas nakatuon sa pagkain ng halaman. Pero noon, kahit gustuhin mong kumain ng animal food, hindi mo magawa. Nung bata pa ako, tuwing may okasyon lang kami nakakakain ng baka at sasabaw pa, hindi direktang inihaw. Hindi ko maisip iyon. Paano pa kaya ang mga ninuno natin? Siguro isang beses o 2 beses sa isang taon lang sila kumakain ng karne. At hindi tulad ngayon, nilalagay lang sa sabaw para magkalasa. Kaya ano tayo, mga nilalang na kayang kumain ng animal food ngunit sa huli ay ginawa para kumain ng halaman. Kaya ang ating makina, ang makina ng ating katawan ay ginawa para gamitin ang carbohydrates bilang gasolina, hindi protina, kahit ang paraan ng pag-aalaga sa mga hayop. Mahilig kayo sa fried chicken, di ba? Ang isang manok daw ay pinalalaki sa espasyo na kasing laki lang ng isang A4 na papel. Isipin mo gaano ka-stress iyon. Kaya maglalabas ang katawan nito ng mga masasamang substance para labanan ng stress. Bukod pa dyan, binibigyan pa ng antibiotics at growth hormones. Masama na nga, lalo pang sumama dahil sa paraan ng pag-aalaga. Kailangan natin kumain ng animal food pero maraming problema. Kaya una sa lahat, kumain tayo ng maraming gulay. Ang dietary therapy ay isang uri ng extreme na pagiging pihikan sa pagkain, di ba? Ang pagiging sobrang pihikan ay maaring maging mapanganib. Para maging therapy ang diet, kailangan ng 2 kondisyon. Musika, kapag ang mga pasyente ay nagsasagawa ng dietary therapy, 2 bagay ang sinasabi nila. Dok, hindi po ako kumakain ng kahit anong carbohydrates na gusto ng cancer cells. Talaga po, ano po ang kinakain ninyo? Gulay lang po. Pag-isipan natin, ang gulay ba ay carbohydrate, protina o taba, carbohydrate, di ba? Hindi magkatugma ang sinasabi nila. Isa pa, alam natin na masama ang maalat na pagkain. Kaya sasabihin nila, Doc, no salt diet po ako. Hindi po ako kumakain ng kahit anong asin. Mamamatay ka kapag hindi ka kumain ng asin. Mali ang kanilang pagkakaalam. Kaya ang dietary therapy ay isang uri ng extreme na pagiging pihikan. Kapag tiningnan ang blood test ng mga taong sumunod sa sarili nilang dietary therapy, may isang pattern na lumalabas. Ang mga pasyenteng gumawa ng sarili nilang paraan ay laging pula ang mga resulta. Sobra. Kung ang normal ay 10 hanggang 10 sa kanila ay 100. Kung 50 hanggang 100 sa kanila ay 200. Ngunit ang mga taong may sariling dietary therapy lahat ay mababa. Maaring gumaling ang sakit, ngunit nasisira naman ang buong katawan. Kung may sakit ka at ginagawa mo ito bilang therapeutic diet at hindi lang healthy diet, kailangan mong sundin ang payo ng isang eksperto at regular na magpa-check up para ma-monitor. Maraming interesado sa dietary therapy. Para maging therapy ang diet, kailangan ng 2 kondisyon. Una, kailangan ng sapat na dami at pangalawa, sapat na panahon. Ang pagkain ba ng masustansyang pagkain ng isang beses ay may epekto na. Ang gamot, isang tableta lang ay may epekto na. Ang pagkain ay hindi ganoon. May pasyenteng may ascites, pamamaga ng tiyan dahil sa tubig, malaki ang tiyan at humihingi ng dietary therapy. Tinanong ko, gaano karami po ang kinakain ninyo sa isang araw? Karaniwan ang mga ganitong pasyente ay isang tasang kape lang ang nakakain sa buong araw. Sa ganito kaunting pagkain, gagawa ka pa ng dietary therapy. Hindi po ito ang oras para sa dietary therapy. Kailangan ninyong pumunta sa emergency room para makontrol ang inyong ascites bago kayo makagawa ng kahit ano. Kapag sinabi ko iyan, nagagalit sila at umaalis.
Akala ko ba tutulungan ako sa dietary therapy pero pareho lang pala ng sinasabi ng ibang doktor. Ang problema, ang mga taong gumagawa ng sarili nilang dietary therapy ay alam ito, kailangan kong kumain ng gulay. Kaya gulay lang ang kinakain nila pero ang dami ay kapareho lang noong kumakain pa sila ng lahat. Halimbawa, kung mayroon kang ganito karaming gulay, kapag ginawa mong ulam, ganito na lang kaliit. Kapag ginawang juice, ganito na lang. Kung kakainin mong salad, kailangan mong kumain ng ganito karami sa isang araw. Pero dahil kumakain sila ng kaunti lang tulad ng dati, nababawasan ang toxin sa katawan dahil sa mababang calorie intake, nawawala ang pagod, gumaganda ang kutis, lahat gumaganda. Ngunit kung gagawin ito, nang napakatagal magkakaroon ng kakulangan sa lahat ng sustansya. Sa blood test, lahat ay mababa. Ang mga doktor na sumusunod sa conventional medicine ay hindi pa nakakakita ng ganitong resulta. Lahat ng pasyenteng nakikita nila ay mataas ang resulta, hindi mababa. Kaya hindi nila ito ma-interpret. Sasabihin nila, maganda po ang blood test ninyo at pauuwiin ka na. Ngunit kung susuriin nating isa-isa, may problema ang taong iyon. Kung hindi ka kakain ng masama at puro mabuti lang, kailangan mong maging plant-based. At para dyan, kailangan mong damihan ang pagkain ng gulay. Ang isang hamburger ay sapat na para mabuhay sa isang araw, pero kung sasabihin mong gulay lang ang kakainin ko, kailangan mong kumain ng ganito karami. Pero kung kumakain ka lang din ng kaunti, sa loob ng isang buwan, 2 buwan o ilang buwan, gaganda ang iyong pakiramdam. Ngunit pagkatapos ng 1 taon o 2 taon, magkakaroon ka ng nutritional deficiency at masisira ang iyong kalusugan. Kaya ang dietary therapy na may partikular na layunin ay dapat gawin kasama ng isang eksperto. Kung hindi, ang pagiging sobrang pihikan ay maaaring maging mapanganib. May isang pangunahing maling akala, may 2 uri ng sustansya. Kailangan natin ng enerhiya para mabuhay, di ba? Kailangan ng enerhiya para mapanatili ang temperatura ng katawan, magliwanag ang mata, gumalaw ang kalamnan at makalakad. Ang gasolina ng sasakyan. Ito ang 3 pangunahing sustansya, carbohydrates, protina at taba. Mayroon ding mga micronutrients. Hindi sila gumagawa ng enerhiya, ngunit kailangan sila para gumana ang mga selula para umikot ang metabolismo. Kung sa sasakyan ito ang engine oil, kahit may gasolina, hindi aandar kung walang engine oil. Ano ang mga iyon? Mga micronutrients, iba't ibang bitamina, mineral hormones, phytochemicals. Ngunit ang pinapahalagahan ng karaniwang tao ay carbohydrates, protina at taba. Ang pinapahalagahan din sa malalaking ospital ay carbohydrates, protina at taba. Kahit ako ay doktor, nung nag-aaral pa ako, wala kaming kahit 1 oras na klase sa nutrisyon. Akala namin sapat na ang kumain ng balanse. Ang mga doktor sa ibang bansa ay may tinatawag na medicine as food at tinuturuan sila tungkol sa therapeutic food. Kapag may dumating na diabetic, ano ang unang dapat gawin? Ayusin ang pagkain. Sino ang dapat gumawa niyan? Ang doktor, pero sa atin paano? May diabetes po kayo, magbawas po kayo ng timbang at bawasan ang alak. Bawasan ang karne at kumain ng maraming gulay. Reseta para sa 6 na buwan. Salamat po. Iyon lang. Ang dietary therapy para gamutin ang sakit sa isang salita, anuman iyan, cancer, diabetes o ano pa, ay pagkain ng kaunti. Iyon. Tingnan ninyo ang ating mga aso. Ang dahilan ng kanilang pag-iral ay pagkain. Ngunit kapag nagkasakit sila, hindi sila kumakain. Kahit pilitin mong pakainin, mamamatay sila. Alam nila kung paano magpagaling sa sarili. Instinctively kapag may sakit, binabawasan nilang pagkain. At sa ganoong paraan, pinapalakas nila ang kanilang natural na kakayahang magpagaling. Sa madaling salita, pagkain ng kaunti. Ngunit ang pagkain ng kaunti sa loob ng 1 araw, 2 araw, o 1 buwan, ay pwede pa, pero hindi sa loob ng maraming taon. At ang taong nag-chemotherapy ay hindi dapat kumain ng kaunti. Kaya kailangan itong gawin habang may monitoring. Ang pinakamahalaga ay iwasan muna ang masama.
Hindi dapat nagbibigay ka ng lason tapos gamot, di ba? Pangalawa, kumain ng mabuti. Ano ang masama? Ang pagkain ng cancer, ang growth hormone na nagpapalaki sa cancer. Ito ay ang masamang carbohydrates. Kapag nag-PET scan, ang itinuturok na glucose ay napupunta lahat sa cancer cells. Iyon ang paborito ng cancer. Lahat ay kinakain sa ganoong paraan, hindi lang biglang tumataas ang blood sugar kaya napupunta lahat sa cancer cells, kundi tumataas din sa dugo ang IGF-1 na kasama ng insulin na nagpapalaki sa cancer cells. Huwag gawin iyon, iyang masamang carbohydrates. Ano iyon? Lahat ng masarap. Sinasabi nila huwag kainin ng 3 putikaning, puti-puting harina at puting asin. Isa pa, hindi dapat magdagdag ng apoy sa nasusunog na bahay, di ba? Huwag kumain ng mga carcinogens, toxins, lalo na ang nilutong animal fat. Ayon sa World Health Organization, ang mga processed animal food tulad ng bacon, ham at sausage ay Group 1 carcinogens. At ang red meat, baka baboy at tupa ay Group 2A carcinogens. Sa food pyramid, ano ang nasa pinakababa? Kumain ng hindi bababa sa 5 serving araw-araw. Ito ay ang sariwang gulay. Ano ang nasa pinakatuktok? Kumain ng baboy, 0 hanggang 1 beses sa 1 linggo. Ang ibig sabihin, huwag kumain. Iyon ay ang red meat. Ngunit kung ang trabaho mo ay magpagaling ng sakit, kung may diabetes ka, high blood o cancer, kakain ka pa ba ng carbohydrates, instant noodles, at mga ganyang bagay? Ano ang pinakamagandang pagkain? Lutong bahay. Ang pagkain na niluluto sa bahay. Nakakatuwa pero karamihan sa mga tagapag-alaga ng pasyente ay may sakit din. May high blood, diabetes, high cholesterol, obesity. Ang sakit sa pamilya ay hindi lang dahil sa shared genes, kundi dahil din sa shared lifestyle. Pare-parehong hindi nag-eehersisyo, pare-parehong kumakain ng masama. Kapag ang dietary therapy ay ginagawa ng buong pamilya dahil sa pasyenteng may cancer, napipilitan din ang pamilya na kumain ng hindi gaanong masarap at mabilis na gumaganda ang kanilang kalagayan. Ang high blood at diabetes ay mabilis na gumagaling. Ang cancer lang ang matagal. Depende sa tindi ng sakit pagkatapos ng 5 taon at para maiwasan ang pagbalik nito, maaari kong sabihin na maaari na po kayong kumain ng medyo malaya, mga 30%.